edad, tayo ay kumapit pa rin sa isa't isa at buong tiwala ninyong ipinakita ang inyong suporta sa serbisyo at paglilingkod namin sa paghahatid ng tamang balita at impormasyon, tulong na galing sa aming puso. Kaya naman, sa latest survey ng Kantar at Nielsen, nangunguna ang mga himpilan ng RMN sa buong bansa. Number 1 sa Luzon, Number 1 sa Visayas, at Number 1 sa Mindanao. Radyo ng buong Pilipinas. Buong karangalan ng mga radyoman ng RMN Networks ang maglilingkod sa inyo. Maraming salamat, RMN. Number 1, Number 1. Wala nang iba. Radyo mo nationwide. Ito ang DXMY. The Music and News FM station of RMN. Sa Cotabato. 90.9. DXMY. Oras sa Pilipinas sa DXMY ganap ng alas 5 na po ng umaga. Tatak RMN. Kaganapan sa magdamag, inyo nang malalaman mula sa RMN News Center. Ito ang unang radyo, unang balita. Kinalap mula sa iba't ibang panig ng lungsod at bansa. Detalyado, walang itinatago. Ang numero unong pinapakinggan namin umaumaga sa bahay. Unang radyo, unang balita. Ang mga boses na kwentuhan namin mga tsuper. At tindera sa palengke. Unang radyo, unang balita. Ang programang gigising sa diwa ng bawat pamilyang Pilipino. Unang radyo, unang balita. Tatak RMN, radyo mo nationwide. Sa pong magandang umaga mga kasama, mga karadyoman, welcome sa unang radyo ng balita ngayong araw po ng Martes, ngayon po yung 23 buwan ng June 2026. Mga kasama, kumusta mga ka-idol? Kami po yung umasa na nasa mas kayong kalagayan at malusog na pangangatawan malayo sa anumang karamdaman. Samahan niyo po kami hanggang alas 6 sa paghatid po ng mga balitang nakalap ng inyong pong radyoman na sa nakalipas na 24 oras dito sa loob at labas natin pinakamamahal na lungsod ng Cotabato City sa napakarami pong mga balitang dapat po rin niyong malaman. Ating kaagapay this morning si Radyoman Chief Tech Alvin Castillon at si Radyoman Eric Ricardo Madamba Jr. Ito po yung Radyoman Michael Swan. Unang-una sa lahat, headlines. Tendero, patay matapos mabiktima ng pamamaril kahapon sa bayan ng Pikit sa North Cotabato. Unang-una sa lahat, headlines. Samantala, 10 taong gulang na batang lalaki patay din matapos na masabugan ng granada sa bayan po ng Arakan. Una sa lahat, headlines. Isa patay sa sugatan sa nangyaring vehicular accident sa bayan po ng Midsayap sa North Cotabato. Una sa lahat, headlines. Magsasaka naman arestado dahil sa baril at pala na samsam po sa kanya. Una sa lahat, headlines. Mahigit sa 300,000 katao sumali kahapon sa Peace Rally na isinagawa sa Cotabato City ng iba't ibang mga grupo sa syudad. Una sa lahat, headlines. 14 na mga dating rebelde sumuko sa militar sa Maguindanao del Sur. Una sa lahat, headlines. Samantala, selos pangunahing anggulo na tinitignan ng PNP sa pamamaril sa isang 19 na taong gulang na lalaki sa Maguindanao del Sur. Una sa lahat, headlines. Ninakaw na alas na nagkakalaga ng higit sa 200,000 pesos na ibalik na sa may-ari sa Sultan ng Kudarat. Una sa lahat, headlines. Robotic surgery inulunsad na dito sa Cotabato Regional and Medical Center. Una sa lahat, headlines. Balitang nasyonal, ito malungkot na balita dahil sa mass shooting kahapon sa Tacloban, 4 na po ang nasawi. Umakyat na po sa 4 samantalang 12 ang sugatan. Una sa lahat, headlines.
BIR magbubukas ng one-time tax abatement program. Una sa lahat, headlines. Balita naman na sa ibayong dagat, Strait of Hormuz muling isinara ng Iran matapos atakihin ng Israel ang bansang Lebanon. Una sa lahat, headlines. O radyo, radyo, radyo! Kinig na ng radyo! Kinig na ng radyo! Para una ka, eto na. Lahat ng kailangan mong malamang balita, Impormasyon, reaksyon, aksyon, umaumaga. nakakarga na sa Unang radyo, unang balita. Sa bago at umarangkadang programa para sa mga naghahabol ng oras. Umaumaga, bago ka lumarga. Mga kaganapan ay alam mo na. Unang radyo, unang balita. Dito lamang yan sa DXMY RMN Cotabato. Unang radyo, unang balita. Isa na namang produktong Tatak RMN. Radyo mo. Nationwide. Good morning sa mga nagkakape sa mga sandalang ito ng Ana Sanitiva Coffee. Pampa good vibes sa umagang ito. Ngayong araw po ng Martes, may sesyon sa Sangguniang Panglungsod at sa Sangguniang Panlalawigan. Samantalang may good news din po sa araw na ito. Dahil malaki-laki ang tapya sa diesel sa araw na ito, kulang-kulang na sa 9 to 10 pesos ang itatapya sa diesel. Samantalang nasa 4 to 5 pesos naman dito sa gasolina, habang sa kerosene nasa 10 piso din ang ikakaltas sa araw na ito mga kasama. Yan yung dahil sa pag-open na ng Strait of Hormuz, pero ngayon ay sarado na naman. Parang close open yung naturang Strait of Hormuz dahil sa girian ng Israel at ng Lebanon at ng Amerika at ng Iran. Good morning sa 37 Barangay ng Cotabato City na nakatutok po sa 90.9 FM. At sa ating Facebook page sa viewer, huwag kalimutan na i-follow at i-like at i-share yung ating balitaan para kayo updated sa mga kaganapan dito sa Cotabato City mga kasama. Good morning kay Beth Swaga Black, kay Father Elmar Cortel at kay Simbay Adam at kay June Casan at kay Dato Tuguto. Good morning po sa inyo. Dumako tayo sa detalye po nating balita mga kasama. Patay on the spot isang 10 taong gulang na batang bata habang dalawa pang pinsan nito ang sugatan matapos na masabugan ng isang hinalang granada sa bagay ng Sitio Danao, Barangay Ginatan, Arakan sa North Cotabato kahapon alas 10 ng umaga. Kinilalang nasawing bata na si Mateo John Omel Lopez, habang sugatan naman ang kanya pong pinsan na sina Juliana Camayudo at si John Mark Lopez na kaagad naman na isugod sa isang paggamutan sa naturang bayan. Batay sa inisyal na investigasyon ng kapulisan, naliligo umano ang mga bata sa ilog ng maganap ang naturang pagsabog. Ayon pa sa report na kuha mula sa militar, isang granadang pagbabay-ari umano ng retiradong sundalo ang sumabog. Patuloy pa ang investigasyon ngayon ng Arakan na PNP hinggil sa naturang malungkot na balita. Unang radyo, unang balita. Sa iba pang balita, nasawi on the spot ang isang lalaki na driver ng Badya single motorcycle, habang critical naman ang kanyang babaeng pasahero matapos silang madisgrasya sa National Highway ng Midsayap sa North Cotabato kahapon. Sa report na natanggap ng Midsaya PNP, ang biktimang nasawi ay residente umano ng Kadayangan Special Geographic Area na wala pang pagkakilanlan, habang sugatang babae naman ay residente po ng Midsayap na kagad namang naisugod sa isang paggamutan sa bayan po ng Midsayap. Sa ngayon, nagpapatuloy ang investigasyon ng kapulisan para matukoy kung paano naganap ang naturang vehicular accident. Unang radyo, unang balita. Dito sa bayan naman ng Pigit sa North Cotabato, isang kasunod po ng pamamaril ang naitala kahapon, kung saan isang tindero po ang nasawi matapos na pagbabarilin. Antabayanan yung karagdagang detalye sa naturang report kung sino ang naturang biktima. At tumutok sa Unang Radyo,
Sa iba pang balita, sugatan din ng 19 na taong gulang na lalaki matapos na barilin ng dating karelasyon sa ng kanyang kasintahan. Ito'y nangyari naman sa Barangay Damablas sa Kupunang Datopiang sa Maguindanao del Sur. Lumalabas sa kanilang investigasyon na posibleng magpatinding salos ang nagtulak sa suspect na si alias Abdul para barilin niya ang biktimang si Karim na patuloy namang ginagamot sa isang paggamutan. Nabatid ng PNP na magkasama sa motorsiklo ang biktima at ang kanyang kasintahan nang sundan umano sila ng suspect at pagbabarilin. Matapos ang insidente, nakatakbo pa ang biktima patungo sa poblasyon ng Datopiang upang makahingi ng tulong habang hindi pa natatagpuan hanggang sa ngayon ang babaeng kasama nito. Sa ngayon, napatuloy ang follow-up operation ng Datopiang MPS hinggil sa naturang pamamaril. Unang radyo, unang balita. Alas 5:11 na po ng umaga ating oras mga kasama. Dito naman na sa Cotabato City na kung saan nasa 300,000 na mga residente mula po sa iba't ibang bayan sa Cotabato City at sa Maguindanao del Sur, Special Geographic Area at sa Maguindanao del Norte at Lanao del Sur ang nakiisa sa peace rally na sinagawa kahapon ng Movement to Support Moral Governance and Fight Against Corruption na isinagawa dito sa Governor Gutierrez Avenue, harap ng Bangsamoro Government Center. Ito po ay pinangunahan ng kanila pong tagapagsalita na si Abdullah Hamza, na kung saan ay nagpasalamat sa suportang ipinakita ng mga residente dito sa BARM sa kanilang movement. Unang radyo, unang balita. Sa target mo natin ay nasa 300,000, so sobrang-sobra yung delegation. Bakit? Dahil nakikita ng buong Bangsamoro na ang advokasya natin sa moral governance against corruption, nepotism, and manipulation. So, kaya tayo nag-organize ng ganitong programa para ipaintindi sa buong sambayan ng Bangsamoro. At kailangan natin ang support ng local government na yung korupsyon na talamak na nakikita natin sa social media, hindi lang sa social media, kundi inuumpisa na ng mga investigation sa BARM. So, isa po ito na kailangan natin matutukan dahil kung titingnan natin ang issue sa national government ay malaki rin, pero mas malaki rin ang apektado dito sa ating sa BARM. Bakit? Nakukuha ang BARM because of struggle, the Moro people. So, kailangan natin may tuwid yung lahat ng anong nararapat at kailangan din natin yung korupsyon na masugpo para ito sa mga next generation po ng ating mga anak. Unang radyo, unang balita. Samantala, todo bantay naman kahapon ng Cotabato City Police Office sa bahagi pa ng Governor Gutierrez Avenue maging sa loob ng compound at mga pangunay niya lansangan sa lungsod kung saan nagkabuhol-buhol ang daloy po ng trapiko sa Sinsuat Avenue papasok po ng Cotabato City at yung ibang mga gustong lumok ay di na po nakapasok dahil nga po sa matinding traffic na nararanasan dahil nga po sa pagdagsa ng mga nakiisa dito sa isinagawang malawakang peace rally kahapon. Unang radyo, unang balita. Ang rally pong ito ay may permit po ito. Naka-approve po ito sa ating local government unit ng Cotabato City. Ang pag-rally po ay ginaganap dito sa based doon sa coordination nila, igaganap dito sa harap ng BGC. Ang plan po nila ay pagsuporta doon sa ating ICM, pagsuporta ng moral governance, pagsuporta ng mga programa ng Bangsamoro. Kami po sa kapulisan ay nag-prepare tayo ng mga security measures, yung may CDM tayo, dito yung mga pan natin at para i-secure natin ang nag-rally dito sa paligid ng Bangsamoro Government Center at sa Unang radyo, unang balita. Bawat piso na nawawala mula sa kaban ng bayan ay isang malaking pananagutan at pagkurap na sa kinabukasan ng kabataan.
Ito naman ang sinabi ni former Bangsamoro Human Rights Commissioner Archie Buaya sa kanilang pagharap sa piling mga mamamayang kahapon na kasunod ng matagumpay na sinagawang peace rally sa Cotabato City ng movement na nila kahapon. Unang radyo, unang balita. Adhikain po ng movement to support moral governance to fight against corruption ay hindi po nakatutok lang sa isang grupo o isang institusyon. Ang adhikain na to ay isang paniniwala na kung saan hanggat mayroong korupsyon na nangyayari sa isang panggogobyerno, patuloy po yung paghihirap ng ating mamamayan. Alam po natin na ang Bangsamoro, kung paano siya nakuha, ay dugot, pawis, buhay at ang mga properties ang naging puhunan ng bawat Bangsamoro. So hindi po natin dapat sayangin etong panahon na to dahil alam natin lahat ito ay nanggaling sa Black Grant. We do not know kung kailan matatapos ang Black Grant. So pag natapos ng Black Grant, paano ulit tayo magsisimula kung ang lahat ng resources natin ay napupunta lang doon sa pagnakaw ng ating kaban ng bayan. Bawat piso na nawawala mula sa kaban ng bayan ay ninanakaw din natin yung kinabukasan ng mga bata. Unang radyo, unang balita. Maliban dito sa Cotabato City na nagkaroon pa ng peace rally ang movement to fight corruption, ay nagkaroon din po ng kilos protesta ang ilang grupo sa harap po ng Korte Suprema, ay ilang mga Bangsamoro kung saan nagbalik sila sa protesta sa harap ng Supreme Court para igit ang pag-aksyon sa mga petisyon na may kaugnayan sa BARM election. Sinabi ni Dato Tox bin Abdurrahman ng Save Bangsamoro Movement na hinihiling nila ang agarang pagsagawa ng halalan upang makapili ang mamayan ng reyon ng bagong leader. Karamihan sa mga opisyal ng BARM may pawang appointed lamang umano dahilan upang iit ng grupo ang agarang pagsasagawa ng halalan. Unang radyo, unang balita. Eleksyon ay ma-resolve na ito redistricting at hindi na ito maikukontest pa after election. Nais namin maging credible ang eleksyon. Nais namin na sa pagdating ng eleksyon, after election, wala nang magkukontest, wala nang aakit na naman sa Supreme Court dahil sa issue ng constitutionality, dahil sa issue ng mga pending cases na ito. Nais namin ipanawagan sa mga maestrado nandiyan sa loob ng bulwagan ito ng Supreme Court. Sana po ay bigyan nila ng atensyon ito. Ako mag-eleksyon ay Unang radyo, unang balita. Tambalang matinis sa mga balitang maiinit sa unang radyo, unang balita. Oras sa Pilipinas sa next mo ay ganap ng 5:16 na po ng umaga. Tatak RMN. Atin na po ito ngayon mga kasama. Report natin mga kasamang radyoman na kumala po ng balita. Ating unang dakwan na si Radyoman Dato Jul dito sa nangyaring pamamaril sa bayan ng Pikit. Kung sino itong biktima ating dakwan sa detalye si Radyoman Dato Jul di Mapalaw. Ronda Presinto. Dead on the spot ang isang 30 anyos na lalaki matapos pagbabarilin ng dalawang sospek sa boundary ng barangay poblasyon sa bayan ng Pikit at barangay Gligli sa Ligawasan Special Geographic Area ng BARM. Pasado 12:00 ng tanghali kahapon, kinilala ang biktima na si Arcel Roy Buagas Dalogdog, residente ng Pioneer Street sa naturang barangay. Bate sa paunang investigasyon ng kapulisan, nasa harap umano ng kanyang bahay ang biktima ng lapitan at walang habas na pinagbabaril ng mga salarin. Nagdamo siya ng tama ng bala sa katawan at agad na isinugod
sugod sa ospital ngunit hindi na ito umabot pa ng buhay. Matapos ang insidente, mabilis na tumakas ang mga sospek sakay ng isang kulay itim na motorsiklo. Patuloy na nagsasagawa ng manhunt operation ang mga otoridad laban sa tumakas na mga sospek habang blanco pa sa maaaring motibo sa nasabing krimen. Kasama mo sa DXMY 90.9 RMN Cotabato, Radyoman Julie Mapalaw, Tatak RMN. Unang radyo, unang balita. Salamat Dato Jul sa balitang yan. Samantala dakwa natin sa Radyoman na Dato Ebs Abang dahil minortidad arestado sa bypass operation ng Station 3 sa Arwitston. Sa detalye sa Radyoman Dato Ebs Abang. Ronda Presinto. Mauudlot pansamantalang pag-aaral ng isang minor de edad matapos maaresto at maisakripisyo ng tatay na i-deliver ang item sa drug bypass operation ng Police Station 3 kahapon. 1:30 ng hapon sa bahagi ng Purok Mapayag, Rosarel 10, Cotabato City. Sa ulat mula kay Police Station 3 Chief Police Captain Clevy Cabotaje, ang suspek ay isang 15 anyos na batang lalaki, habang target sa operasyon na nakatakas ay si Taras Abdullah, residente sa nasabing barangay. Nasamsam ng operating team sa transaksyon ang dalawang malilit na pakete na naglalaman ng suspected drugs na may timbang 0.3 grams na nagkakalaga ng 2,040 pesos. Agad dinala ng otoridad ang binatilyo sa MSSD Barn para sa naayon nitong disposisyon. Samantalang isasampa pa rin ang kasong paglabag sa RA 9165 laban kay Taras Abdullah. Kasama mo sa DXMY 90.9 RMN Cotabato, Radyo Manebs Abang, Tatak RMN. Unang radyo, unang balita. Sukran Dato Web sa balitang yan. Samantala dakwa natin sa Radyoman Maestro. Isa sa tatlong nabagsakan ng punong kahoy sa kanilang sinasakyan sa Dato din Sinswat. Abay, pumanaw na raw sa detalye sa Radyoman Maestro Rahiban Sao. Ronda Presinto. Tuluyan na nga binawian ng buhay sa Cotabato Regional and Medical Center ang isa sa mga nabagsakan ng sanganang punong kahoy habang sakay ito ng isang pick-up Toyota Hilux na kulay puti. Kamakalawa ng umaga sa bahagi ng Provincial Road ng Dato Udin Sinsuat, sakop ng Barangay Dinaig, pasado alas 7 ng umaga kamakalawa. Kinilala ang naturang nasawi na si Nasir Pantaw habang natiling nasa pagamutan pa rin sina Alimudin Sang at Norhan Musanip. Matatandaan na inagkayaan ng mga nasabing biktima na maligo sa dagat galing sa bayan ng Sarip Sayduna, Mustafa sa Maguindanao del Sur. Habang binabagtas nila ang kahaba ng Provincial Road kasabay ng malakas na buhos ng ulan at hangin, ay aksidente na bagsakan sila ng sanga ng punong kahoy sa likurang bahagi ng pick-up Hilux. Resulta ng pagkasugat ng kanilang mga katawan. Agad naman ito na isugod sa pinakamalapit na bahay pagamutan. Subalit pagsapit ng alas 4 ng hapon kahapon ay tuluyan ng binawian ng buhay si Pantaw. At yan ang aking hospital report kasama mo sa DXMY 90.9 Radyoman Maestro Rahiban sa Tatak RMN. Unang radyo, unang balita. Salamat Maestro sa balitang yan. Dakwa natin sa Radyoman Daisy sa kanyang report sinasabing bagong HIV treatment hub binuksan na sa BARM dito sa Dato din ng Sinswat. Sa detalye sa Radyoman Daisy Mangod. DXMY Tatak RMN Report. Itinuturing bilang isang hakbang sa pagpapalawak ng akses ng mamamayan sa mga serbisyo para sa pag-iwas, paggamot, pangangalaga at suporta kaugnay ng Human Immunodeficiency Virus o HIV sa rehiyon ng Bangsamoro. Ang opisyal na pagbubukas ng Dose of Support Health Space sa Dato Udin Sinsuat District Hospital. Ang pagtatatag ng HIV Treatment Hub ay higit pang nagpapatibay sa pangako ng rehiyon na tiyaking naaabot ng mga komunidad ang dekalidad na serbisyong pangkalusugan. Layunin din nitong isulong ang isang ligtas, suportado at malayang kapaligiran mula sa diskriminasyon at stigma para sa mga taong nangangailangan ng serbisyong may kaugnayan sa HIV. Ang Dose of Support Health Space ay magsisilbing espesyal na pasilidad kung saan maaaring makakuha ang mga mamamayan ng komprehensibong HIV-related services ng may dignidad, paggalang, pagkapribado at kumpidensyal. Lahat ng serbisyong may kaugnayan sa paggamot, pangangalaga at suporta para sa HIV ay iniaalok ng nasabing hub ng libre. Kasama mo sa DXMY 90.9 Radyoman Daisy Mangud, Tatak RMN. Unang radyo, unang balita.
Salamat, Radyo Man Daisy, sa balitang yan. Good morning sa mga nakatutok pa rin po sa atin na kay Florlita Halad. Sa landasan kay Jeffrey Salvador ng Awang dito sa DOS. At kay Waidakan Mamalapat, good morning sa Kadayangan SGA, kay Bayan Makulusang Bitibang Waya, kay Datutong Waya ng Purok Bayalabi sa Dato Balabaran, kay Bay Gyara Urak Usman, good morning, Mapia Mapita de Simway sa Tamong Takawan. Araw-araw po sila nakikinig, pa-shoutout sa kanilang mahal doon na kapitan na si Kapa Honorable Ahmad Urak. Salamat de Simway. Kay Sally Abdul Karim, good morning, kay LJ Landau sa Ulango, Sitio Ulango, Barangay Labungan, kay Parida Balabagan sa Tugunan SJA sa Barangay Lagundi, kay Connie Meme, good morning, at kay Aida Samad, kay John Benson Samson, kay Samsudin Mama Saunda, good morning, at kay Parid sa Abdurrahman Impal sa Upper Tabiran, kay Sir Dato Tenga Latif, good morning. Kasama nakikinig si Mrs. niya, si Bay Saada Mastura Datumanong Latif, ng Poblacion 1 sa Cotabato City, kay Henry Onlayaw, good morning. At kay Violet Dingas Kapantuan sa bahagi po ng Kidapawan. At kay Sweet Miriam Andrea, good morning. Kay Kuya Pres Sultan, good morning. Salam Sultan Codrateños, Mapia Mapita Bang Samoro. Wala kay Sultan Badjo Mampunal Hajj, kay Jainuddin Hailon sa Esperanza, at kay Nancy Sabado Blanca Rimonde, kay Mine Masukat Akan, good morning sa Tagig Greenmos. Pabati sa asawa ko na si Hadja Minda Nurhain Pika Akan Sukran de Exemoy. Oras natin ganap ng 5:26 na po ng umaga. Oras na para tayo po humigop ng Masilman Strong Coffee para may lakas tayo sa buong maghapon, mga ka-idol. Mga unang balitang kailangan mong malaman. Mga isyung huhulma sa inyong kaisipan. Unang radyo, unang balita. Unang radyo, unang balita. This time check is brought to you by Nescafe Classic. Mag-Nescafe Classic araw-araw, 100% puro at natural. Pinakamasarap na black coffee. This time check is brought to you by iBerry Gold. Mas daghan ang lutin, mas epektibo, mas klaro. This time check is brought to you by Nescafe Classic. Mag-Nescafe Classic araw-araw, 100% puro at natural. Pinakamasarap na black coffee. This time check is brought to you by Tanduay 5 years. Tibay ng loob, tibay Tanduay. That time check was brought to you by Pure Gold. Always panalo. Ang time check na ito ay hatid ng Ginebra San Miguel. Tatak ng tapang, tatak Ginebra. This time check is brought to you by iBerry. Adunay Bilberry para sa mata nga hait ug tinaw. This time check is brought to you by Milo. Drink Milo every day. This time check is brought to you by Kidney Care. Likayi ang dialysis o ubang problema sa kidney. Mag-Kidney Care. This time check is brought to you by ang kilala mong Alaxan, extra galing na. Up to 3 times faster versus Alaxan FR. New Alaxan Extra. That time check is brought to you by Centrum Silver Advance. May nutrients adjusted for age 50 plus. Tulong para malakas ang resistensya, healthy heart, and sharp memory. The #1 multivitamins for age 50 plus. Magkaiba man tayo ng karanasan, pareho naman ang gusto natin bilang Bangsamoro. Kapayapaan! Trabaho at oportunidad. Mas magandang kinabukasan! Kapag magsama-sama ang iba't ibang boses, mas lumalawak ang pag-unawa at pagtutulungan. Kaya ang Bangsamoro Federalist Party ay binubuo ng mga dating revolusyonaryo, mga lingkod bayan at ng iba't ibang sektor ng lipunan. Dahil sa pag-angat ng Bangsamoro, dapat lahat kasali. Bangsamoro Federalist Party. BFP for Bangsamoro. Para sa Bangsamoro. Kada adlaw magsigi og trabaho, paggatas na dayon diha, dapat lig-unta. Alin, ang gatas nga para nimo. Saktong diet ug exercise, sabang pampalikon sa lawas. Nagasaabot kaya ang pack, kaya na gyud kaayo. Gatas para nimo, abot kaya na. Palit na og Anlin, karon available sa Abot Kaya Pack para sa kalikon sa Anlin na nasa 12 pesos SRP ra. Barato na kaayo. Tatag ng Anlin, abot kaya na. Halalang Bangsamoro.
Assalamualaikum Almira. Informed ka na ba sa amendments ng Bangsamoro Electoral Code o BAA 35? Alaikumissalam. Anong amendments yan? Maraming amendments o mga nabago sa BAA 35. Ito ay ang BAA 88 o ang amendments to the Bangsamoro Electoral Code. Isa na rito ang percentage threshold o porsyentong dapat malikom ng isang partido para makasecure ng seat sa parliament. Sa BAA 35, ang threshold ay 4%. Sa BAA 88, ito ay 2.5% na. Ibig sabihin, 2.5% na lamang ang kailangang makuha ng isang RPPP o partido para makasecure ng isang seat. Kaya sa kauna-unahang eleksyon, piliin natin kung anong partido ang mas may malasakit sa Bangsamoro. Halalang Bangsamoro. This infomercial is brought to you by the Bangsamoro Information Office. Ang kinis na niya. In fairness, nag-glow up. May budget. So solid. White Rose Papaya, wow, White Rose. White Rose Papaya, wow, White Rose. White Rose Papaya. May glow up with White Rose Papaya. Puti sulit ang glow up sa White Rose Papaya. May papaya, niacinamide para sa puti power times 2. Plus shea butter and tea tree oil. Glow up by the power of 2. White Rose Papaya. Puti sulit ang glow up. Regular use helps. Results may vary. White Rose Papaya. Manufactured by ACS ISO certified world-class quality. ACS. That news was brought to you by Centrum Silver Advance. May nutrients adjusted for age 50 plus. Tulong para malakas ang resistensya, healthy heart, and sharp memory. The #1 multivitamins for age 50 plus. This newscast is brought to you by ang kilala mong Alaxan, extra galing na. Up to 3 times faster versus Alaxan FR. New Alaxan Extra. Ang balita na ito ay hatid ng Ginebra San Miguel. Tatak ng tapang, tatak Ginebra. O radyo, radyo, radyo! Kinig na ng radyo! Kinig na ng radyo! Para una ka, eto na. Lahat ng kailangan mong malamang balita, Impormasyon, reaksyon, aksyon, umaumaga, nakakarga na sa Unang Radyo, Unang Balita. Sa bago at umarangkadang programa para sa mga naghahabol ng oras. Umaumaga, bago ka lumarga, mga kaganapan ay alam mo na. Unang Radyo, Unang Balita. Dito lamang yan sa DXMY RMN Cotabato. Unang Radyo, Unang Balita. Isa na namang produktong Tatak RMN. Radyo mo. Nationwide. Sa ispon yung orasan, oras sa DXMY sa Pilipinas, ganap na ang alas 5:33 na po ng umaga. Tatak RMN. Gaganda na ang gising nyo. Mainit na balita sasalubong sa inyo. Unang Radyo, Unang Balita. Tuloy sa paghatid po ng mga balitang nakalap na inyo pong Radyo Man. Ngayong araw po ng Tuesday mga kasama, 23 sa buwan ng June. Bukas sa kapistahan ni San Juan. Pero ngayong araw, good news muna tayo sa ating mga motorista dahil malaking tulong po ito para sa kanila, lalo na sa mga jeepney drivers po natin, mga PUJ, mga bus, matakin mo, mga 9 to 10 pesos ang mababawas sa kada litro ng diesel, mga kasama. So kung nagkukonsumo ka ng mga 20 liters sa isang araw, malaki-laki ang inyo pong masisave mga kasama. Nasa mga 200 pesos. Sana tuloy-tuloy na ito hanggang sa umabot sa 50 na lang. O magbalik sa 50 to 55 yung kada litro ng gasolina at diesel. Ngayon kasi nasa 70 plus pa. So baka magiging 60 plus na lang mga kasama. Good news ito para nang sa ganon ay baka mabalik na sa 15 pesos yung pamasahe from 20 pesos ngayon na sinisingil. Good morning sa mga nakatutok pa rin po sa atin lalo na sa mga nanay na kung saan ay nag-aalala dahil sa nangyari kahapon dyan sa Tacloban Siyempre hindi mo maiwaksin na mag-alala o mabahala yung mga parents po natin na sa naturang insidente na kung saan kala natin sa Amerika lamang itong mga mass shooting pero kahapon na nangyari na po dito sa isang paralan sa Tacloban sa San Jose National High School na kung saan ay umakyat na sa 4 yung nasawi from 3. At akala natin 5 lang pero 13 pala yung naisugod sa paggamutan ng mga sugatan. Habang marami ding na trauma, 6 yata yung na trauma na isinugod sa paggamutan
Ngunit kinahaponan ay nailabas na rin dahil sa kanilang traumang naranasan. May nakabideo pa kasi kaya nakita ng lahat kung paano yung mga eksena sa loob po ng classroom na kung saan ay di mo lubos maisip kung ikaw na sa loob ng classroom at tuloy-tuloy yung mga putukan nang maririnig po ninyo mga kasama. Siguro isipin ng iba doon na araw na nila nung araw na yon. Masaklap ha? Dahil malaking katanungan dito, paano na ipasok yung armas? Dalawa pa naman. Umabot na sa 40 na mga basyo ang na-recover sa naturang crime scene. Mantakin mo, naka-change magazine pa yung naturang isa sa mga suspect dahil 40 plus o 40 na mga basyo yung 9mm pistol na may-ari pala ng pulis ang naturang baril. Tiyahin na isa sa mga pangunahing suspect mga kasama. Talagang masaklap. Sana yung mga school, yung mga paaralan ay medyo magigpit sa mga pagpapasok ng mga estudyante. Kailangan ay i-check yung mga bag. At paano rin nakapasok yung isang outsider na kasama kahapon ng naturang estudyante na 15 anyos. Isa rin sa napansin ng ating mga kababayan, itong damit ng isa sa mga suspect ay pareho dito sa mga damit na isinuot ng mga naunang mass shooting sa Amerika. Dalawang instances, ganun yung kanilang damit na itim. Ano ba yung Kuya Rick? Anong games ba yung ganung suot na itim? Ano yun? Parang hindi ba ito Roblox ba ito? O Gorebox ba ito? Yung problema ngayon dito sa mga kabataan natin na nahumaling sa mga games ng mga physical o ng mga hindi po maganda. Kaya sila po ay napapasubo sa mga ganitong mga insidente. Mantakin nyo, 15-14 anyos, walang habas na nagpaputok. At mabuti na lang maisang talagang matapang at di na nakalabas. Sinarado yung pinto ng naturang kwarto po nila ng room. Kung nakalabas ito, lahat na makasalubong nito, babarilin. Kawawa, talagang nagdulot po ng trauma at saka hindi makapaniwala yung mga taga-Tacloban. Pati tayo dito sa atin na kailangan medyo higpitan yung mga pagbabantay sa mga eskwelahan ha. Hindi lang siguro sa high school, senior high school, kundi maging sa mga kolehiyo. I-check yung mga gamit ng mga estudyante, lalo na kung may dalang bag dahil baka may bit-bit na armas at gayahin yung mga ganong insidente. Nakakalungkot dahil akala natin ang eskwelahan ay safe zone para sa mga estudyante pero ganito ang nangyari. Talagang nakakalungkot mga kasama. Magbibigay ng burial assistance ang DepEd Tacloban at sila din po ay magbibigay po ng karagdagang tulong doon sa mga nasawi na umakyat na po sa 4 mga kasama. At sila ngayon nalulungkot sa naturang insidente na kung saan ay 4 na nga nasawi. 13 yung nasugatan pero yung isa ay nadagdag doon sa 3. So naging 4 na sila mga kasama. Narito yung taga DepEd Tacloban. Unang radyo, unang balita. Mga nurses namin at saka ibang mga personnel sa division office. Meron tayong 3 confirmed na casualties. 2 ang babae at saka isa ang lalaki. Pagkatapos meron tayong 13 wounded who are now in the hospitals being treated in different hospitals in AVMC. Meron nasa ACE Hospital, merong nasa LPH at saka sa City Hospital. So they are now being treated in these hospitals. Pagkatapos meron tayong 6 na nag-hyperventilate kanina na ano din sa hospital pero nakalabas na sila. Meron tayong 6. So they are now safe. Umuwi na sila. Unang radyo, unang balita. Talagang nakakalungkot yung ganung balita. 4 na buhay ang nasayang dahil sa naturang insidente. Mga estudyante pa naman mga kasama, mga murang edad.
15, 14 anyos, isipin mo. Ibig sabihin marunong nang gumamit ng baril. May background na itong dalawa dahil dati na pala ito, may mga pictures pa na sila po may mga bit-bit na baril, yung 38 na revolver na ginamit at yung 9mm pistol na ginamit din po kahapon. At mabuti yung isa sa mga nakahuli sa naturang suspect na buburot sana ng baril dahil humalo ito sa mga taong nagsipagtakbuhan. Itong isang kawani ng Bureau of Fire Protection na parang siya din yung hero kahapon dahil siya yung hindi nagdalawang isip para tulungan. Neutralize yung naturang suspect, kumbaga hulihin hanggang sa ma-recover yung armas at di na nakapagpaputok pa. Yung 15 anyos mga ka-idol. Una at tumutok sa Unang Radyo, Unang Balita! Sa iba pang balita mga kasama, dito naman sa Cotabato Regional Medical Center na kung saan ay may good news po para sa ating mga kababayan dahil yung kanilang robotic high-tech na talaga itong CRMC mga kasama dahil sinimula na ng CRMC ang pagsasagawa ng robotic surgery sa isang makabagong pamamaraan sa operasyon na layuning mapahusay ang serbisyong medikal para sa mga pasyente. Sinabi sa DXM ni Dr. Al Jasir Angas ng minimal invasive surgery na nakatakda ng sumasailalim sa iba't ibang operasyon ng ilang pasyente sa mga susunod na linggo. Ito mano ay libre sa mga pasyente bilang tulong na rin ng nasabing paggamutan sa mga labis na mga nangangailangan. So ibig sabihin na robot na ang mag-oopera, tutulong para dito sa operasyon. Unang radyo, unang balita. So today is a milestone for the hospital and also for our regions, BARM and Region 12, because we will officially start our robotic surgery operation. So starting today, we will do actual cases na po. We have many patients lined up for the next few weeks. And the team from SSI Mantra, yung nag-supply po nitong robot natin, are here to assist us with our first few surgeons. We will do simple procedures first. So we will start with robotic cholecystectomies, or pagtanggal ng gallbladder or yung abdo. And then we will also do inguinal herniaplasties. We also have urologic cases lined up for the week and also gynecologic procedure. Para po sa mga kababayan natin na gusto mag-avail ng robotic surgery services, you can go to the outpatient department. No? Pwede kayong pumunta sa Department of Surgery, Department of OB-GYN, no? Obstetrics and Gynecology, and also sa urology service para po ma-assess, para makita kayo ng ating mga robotic surgeon and ma-prepare kayo kung magiging candidate ba, no, for robotic surgery. Itong robotic surgery po kasi ito yung pinakabagong technology, pinakabagong procedure na ginagawa naming mga surgeons. And hindi po lahat ng patients ay akma, no, para dito kasi kailangan natin ng medical clearance, especially pag may mga comorbid conditions. But if willing po ang mga patients natin, they can always go to the outpatient department. And this service po, we're giving this for free, no? Here in CRMC. So lahat ng patients natin will have zero balance billing or NBB or no balance billing. Okay, so ang difference is yung robotic surgery po ay isang klase ng minimally invasive procedure, no? So dahil minimally invasive, ibig sabihin nun, hindi masyado na-violate ang katawan. We usually just do very small or keyhole incisions. Kasing laki lang po ng ballpen, no? Kung gaano ka kalapad, no? Yung isang... Unang radyo, unang balita. Congrats sa CRMC dahil makabago na yung kanilang mga kagamitan sa mga operasyon. Tulad po ng kung may depresya, kung may gallbladder stone kayo at yung hernia mga kasama. Sa iba pang balita, ito good news, nabawi na po ng mga pulis ang mga alahas na nagkakalaga ng 200,000 pesos na naiulat
na tinangay ng babaeng nagpanggap na manggagamot sa bayan ng Sultan Kudarat. Naibalik ito sa may-ari matapos ang sinagawang koordinasyon ng pulisya at ng lokal na mga pamalaan ng Sultan Kudarat sa nasabing lalawigan. Ayon na sa report, natuntun ang kinaroroonan ng ginang na umano'y sangkot sa insidente sa tulong ng mga opisyal ng barangay at ng mga residente. Naging daan din umano ang pagkalat ng panawagan ng biktima sa social media upang mapabilis ang pagtugon ng mga pulis sa kaso. Sa kabila ng matagumpay na pagbawi ng mga alahas, pinili ng biktima na huwag nang magsampa ng reklamo laban sa naturang suspek. Unang radyo, unang balita. Tambalang matinis sa mga balitang maiinit sa unang radyo, unang balita. Sa Espanyol oras, grab ng alas 5:45 na po ng umaga. Tatak RMN. Yan ay kapag mabawi na, di na magpa-file ng kaso. Pero mabuti na rin dahil sa ngayon high-tech na lahat. May mga cellphone na, may mga camera na. Pag ikay gagawa ng krimen, huli cam ka talaga. At ikay sisikat. Samantala, ating kadakwan na muli ang ating mga kasamang radyoman na kumala po ng balita. Balikan natin si radyoman Maestro. Commander Ustads White Tundok, may buwelta sa mga kritiko nito. Sa detalyes, radyoman Maestro Rahiban Sao. DXMY. Tatak RMN Report. Binueltahan ni former BF 118 Vice Command Ustad Abdul Wahid Tundok Alhad Sina 128 Vice Command Abusay Mausain Ustad Lukman Sultan at Ustad Abdul Wahab Kawilan kaugnay sa kanilang mga pahayag na umano'y taliwas sa katuruan ng Islam, partikular na ang usapin ng partido. Ayon kay Tundok, mahalagang maging maingat sa pagbibigay ng pahayag upang maiwasan ang paggalito sa publiko at sa komunidad ng mga Bangsamoro. Ang kanyang pahayag ay nilabas kasabay ng isinagawang peace rally sa harap ng gate ng Bangsamoro Government Center kahapon. Agaw pansin din sa libo-libong mamamayan ang kanyang katagang tahasang sinabi na ang kapalaran ang dapat mangyari. Kung kay pagkasuga, hindi kita sa UBTV magkakona. Magkanaw, si Ima pa! Kung sa Ima, sa Kalukuman, sa Kawilan, sa Santano, sa Vidyano, Wauda, Surat Muhammad, si Indirima ka, dili mamaguga, Kasama mo sa DXMY 90.9, Radyoman Maestro Rahiban sa Tatak Unang RMN. radyo, unang balita. Salamat Maestro sa balitang yan. Samantala, nasa mahigit 500,000 na mga residente nagrally kahapon sa Cotabato City. Sa karagdagang update sa Radyoman Dato Jul Dimapalaw. DXMY. Tatak RMN Report. Daan-daang mga residente ang nagtipon-tipon kahapon sa Cotabato City para sa peace rally na isinagawa ng iba't ibang sektor upang ipanawagan ang pagpapalakas sa kampanya laban sa umano'y graft and corruption, nepotism at pagsusulong ng moral governance. Sinabi sa DXMY ni Abdullah Hamza, acting spokesperson ng Movement to Support Moral Governance and Fight Against Corruption, na nag-organisa sa naturang protesta na target nila sa naturang pagtitipon ang abot sa 300,000. Ngunit sa tansa nila ay abot umano ito ng kalahating milyon na individual. Layunin nito na tuldukan ng umano'y laganap na korupsyon sa loob ng Bangsamoro government alang-alang sa kinabukasan ng mga future generation. Sa target mo natin ay sa 300,000, so sobrang-sobra yung delegation. Bakit? Dahil nakikita ng buong Bangsamoro ang advokasya natin sa moral governance against corruption, nepotism, and manipulation. So para ipaintindi buong sambayan ng Bangsamoro at kailangan natin ang support ng local government na yung korupsyon na talamak. Kikita natin sa social media, hindi lang sa social media, kundi inuumpisa na. So, isa po ito na kailangan natin matutukan dahil kung titingnan natin ang issue sa national government ay malaki rin, pero mas malaki rin ang apektado dito sa ating sa BARM. Bakit? Nakukuha ang BARM because of struggle, demuro people. So, kailangan natin may tuwid yung lahat ng anong nararapat at kailangan din natin yung korupsyon na masugpo para ito sa mga next generation po ng ating mga anak. Kasama mo sa DXMY 90.9 RMN Cotabato, Radyoman Julie Mapalaw, Tatak RMN. Unang radyo, unang balita.
Salamat, Dato Jul. Samantala, yung drug personality na nahuli ng Station 2, abay, nagpositibo sa illegal na droga. Sa detalye si Radyoman Dato Ebs Abang. Ronda Presinto. Tunay na siya buwang nakumpiska sa isang drug personality at positibo rin sa paggamit ng illegal na droga matapos matanggap ng Police Station 2 ang resulta ng kanyang drug test examination na isinumite ng RFU Bar. Dahil dito ang akusado na kinilalang si Sandatu Lawan aka Dats na taga Purok 5 sa Arrest 9 ng lungsod ay sinampa ng kaso sa City Prosecutor's Office dahil sa paglabag sa Section 5 at Section 15 Article 2 ng RA 9165 o Comprehensive Dangerous Drugs Act of 2002. Kung matatandang nasa kote si Lawan sa Purok 5 Rosarels 9 matapos kumagat sa ikinasang drug bypass operation kamakailan. Nakakulong pa rin ang akusado sa Presinto 2 at iniintay na lamang ang commitment order nito para ilipat sa Cotabato City Jail. Kasama mo sa DXMY 90.9 RMN Cotabato, Radyo Manebs Abang Tatak RMN. Unang radyo, unang balita. Salamat, Dato Ebs, sa balitang yan. Samantala, DPWH 12 pinaigting ang dredging at clearing operation sa Maguindanao del Sur. Sa detalye si Radyoman Day Simangod. DXMY Tatak RMN Report. Patuloy na pinaiigting ng Department of Public Works and Highways o DPWH Region 12 ang dredging at clearing operation sa iba't ibang bahagi ng Maguindanao del Sur bilang bahagi ng programang Oplan Kontra Baha upang mabawasan ang panganib ng pagbaha at mapanatiling maayos ang daloy ng tubig sa mga komunidad. Sa kahabaan ng Buluan River, sakop nito ang mula Barangay Malangit, Pandag hanggang Barangay Upper Dilag, Pandag. Umabot na sa 14.78% ang accomplishment sa desilting of waterways. Nasa 50,912.70 cubic meters naman ang natanggal na mula sa target na 339,650.70 cubic meters sa kabuuang 29.379 kilometer ng ilog. Samantala, nagpapatuloy rin ang paglilinis ng mga kanal at umabot na sa 6.77% ang accomplishment o katumbas ng 2,491.20 cubic meters. Nasa 26.88% naman ang accomplishment sa declogging of drainages matapos makatanggal ng 300 cubic meters na sa 2.232 kilometrong drainage line. Ayon kay Secretary Vince Dizon, ang OKB ay pagpapalakas ng rehabilitasyon ng mga pangunahing daluyan ng tubig sa bansa. Kasama mo sa DXMY 90.9 Radyo Monday si Mangud, Tatak RMN. Unang radyo, unang balita. May tama ka sa loto. Ating silipin muna resulta ng drone ng PCSO kahapon na hindi po umurong sa pagtulong. Alas 2:03, 8:69, samantalang 5 p.m. naman 008, 9 p.m. naman as well 674. 4-digit naman kagabing alas 9 lumabas 0923. Ang tumoy 923 sa milyones na papremyo 645. Nasa 73.9 ang jackpot prize mga kasama. Winning combination 28, 03, 24, 31, 18 at 16. Samantalang 655 na sa 45 million ang jackpot prize. Winning combination natin 32, 37, 35, 23, 53 at 18. Congrats sa nakakuha ng winning combination na yan. Good morning sa mga nakatutok pa rin po sa atin kay Sir Teng Abdul Karim sa bahagi po ng super area, kay City Administrator Abdul Wahab Mitimbang, kay Asley Kudarat ng Damatog Northern Kabuntalan, kay Merlin Sanchez Jeronimo, kay Sarge Wanday at kay Kuya Rigor, kay Ate Jane, Kuya June Amis. Good morning kay Hasan o Haser Usman Eman sa Darapanan, sa Camp Darapanan. Good morning kay Mads Gundarangan Enok ng Gang at kay Arnold Andang. Sa Bugabungan, pabati naman na sila sa Salcedo, Moroy, Dapilmoto family. Good morning kay Munina Harun Mantawil sa Kiblag, kay Benjo Abdul Kadir, kay Kadigya Rakman Abdullah. Good morning Ma'am Diggs. At kay Dato Manong Makir. Balikan natin sa Radyo Monday si update naman sa mga Marites. Balitang Showbiz. Ibinahagi ni Ogie Alcacid ang kanyang excitement sa pagkakaroon ng apo kay Leila.
Si Leila ang anak nila ni Miss Australia 1994, Michelle Van Aymerin. Inamin ni Ogie that almost all, if not most of his friends ay mga lolo na. Hindi naman daw sa naiinggit siya, but nai-imagine na niya ang tuwa if he becomes one. For the longest time ay si Michelle ang kasama ni Leila. The singer-songwriter credits her ex-partner for raising Leila well, who has grown up to be a loving, responsible, and intelligent daughter. Kasama mo sa DXMY 90.9, Radyo Man Daisy Mangod, Tatak RMN. Unang balita. Salamat Radyo Man Daisy sa update sa mga Marites. Susunod na si Radyo Man SM Erwin Kabilbigan at radyoman.web sa abang sa programang Straight to the Point. Ating naging partner this morning sa Radyoman Chief Tech Alvin Castillon at si Radyoman Eric Ricardo Madamba Jr. Good morning kay Dato Ali Abbas nakikinig, nanonood po this morning. Ito po yung Radyoman Michael Aswan, Tatak RMN.